so dahil meron pa rin po tayong egg white sa ref, ngayon gagawa po ulit tayo ng puto cake. Kasi mabenta po talaga ang puto cake ngayon. Pero gagawin po natin 2-in-1. Yung kalahati ay white, yung kalahati naman po ay ube. And then, ibang cheese yung gagamitin po natin at ibang hulmahan din po yung gagamitin po natin. So, sa microwave bubble tayo mag-i-steam. And then, ang tanong nyo, pwede po bang i-steam sa microwave bubble tab na diretso? Kaya panoorin nyo po hanggang dulo kasi malalaman nyo po yun dito. And then, syempre, meron po tayong costing. Basta mahihilig po tayo sa pagluluto, sa pagbibake. So, kahit sino, kayang-kaya po ito. So, gagamit tayo ng cake flour kasi para mas maputi at mas malambot. Ngayon, madami nagtatanong, Ate Tipid Tips, pwede po bang gumamit ng all-purpose flour? So, pwede naman po yun kasi harina pa rin po yun. So, syempre, ang magiging pinagkaiba ay yung pinakang texture and then kulay. Kasi kapag cake flour is talagang malambot, maputi. Diba? So, isabay na din natin ang baking powder. Okay, and then pagkatapos po nito, yung ating sugar, tutunawin po natin dito sa tubig. Para sure po tayo na tunaw po yung ating sugar. Diba? Kapag nahalo na natin ng mabuti, ngayon pwede na po natin pagsamahin yung ating pong dry ingredients. So, pwede kayong gumamit ng wire wicks para mas madali. Mimix lang natin yan hanggang sa wala ng dry ingredients. Okay, so kapag na-mix na po natin ng ayos, ngayon iset aside lang natin at gumawa naman po tayo ng atin pong meringue. So gagamit tayo ng 45 pieces ng egg white, large ang size. And then yung ating mixer na gagamitin, MRPlex ang brand. Okay, so maglalagay po ako ng link sa description kung saan ko po ito na-order. Lagyan na natin ang sopa. So yung ating sugar, gradually po ang paglalagay kapag nag-foam na. Okay, so estimate 5 to 7 minutes yung pag-mix po natin dito hanggang sa mag-stick peak. Pagsasamahin na po natin yung ating mixture at ito pong ating egg white. Pero hindi po natin basta-basta isasama. Talagyan muna natin ng kaunting meringue kasi pagagaanin po natin yung pinakang mixture po natin. Okay, ngayon, pwede na natin yung pagsamahin. So, kapag na-mix na po natin ang ayos yan, ngayon, paghahatiin po natin. Pwede tayong gumamit ng timbangan para sure na pantay yung pagkakahati. Okay? Pero ako, ito, tsansya na lang yung gagawain po natin. Maglalagay ako dito ng food coloring kasi naubusan na ako ng ubi flavor na may kulay. So, pwedeng gumamit tayo ng ubi flavor para, 'di ba, talagang lasang-lasa yung ube. So, dahil wala tayong ube ngayon, so pwede na po itong kulay. Pero mas better kung gagawin natin pang negosyo. So, yung may flavor, yung gawain po natin. So, dahil napaghati na po natin yung ating puti at yung ating ube, ngayon, i-assemble na po natin to sa molder na paglalagyan po natin. So, kahit anong molder is pwede po natin gamitin dito. Katulad po nung nakakaraan na ginawa po natin. So, ako, gagamit po ako ng microwavable tab. At diretso, dito na po natin i-steam. So, sa magtatanong Ate Tipid Tips, pwede po bang direct na dyan yung pag-i-steam? So, ginugel ko po ito. Ayan po ang sabi ni Google at pwede naman po yun. Safe gamitin yung ating microwavable tab dito po sa ating steamer. So, by the way, habang ginagawa na natin to is nagpapainit na din po ako ng tubig sa steamer po natin para sasalang na lang po tayo. Gagamit ako ng 2 panukat para ilagay natin dito sa microwavable tab natin. So, parehas 1/3 cup yung ginamit ko. Kasi pagsasabayin po natin ito. Sa paglalagay po natin, kailangan ay sabay para pantay. So, yung paglalagay sa ating microwavable tab, hindi po ganun kapuno. Mga 3/4 nung lalagyan. Kasi, di ba, aalsa pa to. Yan. So, dun sa pinakang mixture po natin, tayo po ay nakatatlong microwavable tab na 500. So, nagayat na tayo ng ating cheese at quick melt cheese yung gagamitin po natin. So, uunahin natin ngayon ay ang paglalagay nitong ating cheese. Ito yung ating itlog na maalat. So, isa lamang po yan. Nasa diskarte na po ng paggagayat po natin.
So, ready na po natin yung isala. So, itong steamer na to, napakatagal ko na po itong ginagamit. No, nagtitinda pa po ako. Hindi pa po ako nagbablog. So, ito na yung ginagamit ko. Wings brand po ito. So, kung gusto niyo umorder, maglalagay po ako ng link dyan sa description. Okay, so ayan. So, after 20 minutes, okay na po yung ating 2-in-1 puto cake. So, kung napapansin nyo, nag-add ako ng cheese. Load. Nung idinagdag ko yung cheese ay 18 minutes na po natin ini-steam. So, malalaman nyo na okay na yung ating puto cake. So, kapag tinusok natin yan, tuyo na yung kung meron man sumama, tuyo na. And then, kapag hindi po natin ganan, hindi na dumidikit yung pinakang mixture ng ating puto cake. Diba, ganun lamang pong kabilis gawain yung atin pong 2-in-1 puto cake. So, napakaganda nito mga katipid tips dito sa atin pong tab. So, itsura pa lang nakakatakam na po ito. Okay, so diba? Oh. Ang bango. Ang may cheese. Okay, so maganda din siyang direct dun sa ating microwavable tab. Kasi ang ganda ng itsura niya, saktong-sakto, para bang punong-puno, di ba? So, tikman na po natin ito. Kita ba? So, ayan. Ayan. Hey. Wait, ganda ng texture. Yung pinakang tamis ay saktong-sakto po lamang. Naghahalo dito yung medyo tamis and then yung alat. Kasi gawa ng ating cheese and then gawa ng ating itlog na pula. So ngayon, hindi ko natitikman yung pinakang violet. Kasi kulay lang naman po yung pinakaiba doon. Kasi yung nailagay po natin is purong pangkulay po lamang. So, mas better din na may flavor yung gamitin po natin para meron pong pinagkaiba. Kasi ang tawag nga natin is 2-in-1. So, mas maganda, lasang ubi din po yung kalahati. Diba? Pero kung wala naman pong mahanap, so pwedeng pakulay na lamang po. So, perfect talaga itong ating recipe ng ating pong puto cake. So, maganda siyang gawing extra income ngayong pong Burman. So, sigurado, tagtago po tayo ng kita dito. Basta sinamahan po natin ng sipag at saka diskarte. Hindi naman po kayo mahirapan sa paggawa po nito kasi madali lamang po ito. Basta sundan nyo lamang po yung procedure nung paggagawa po natin. So ngayon, ang magiging tanong ating tipid tips, gusto ko siyang gawing extra income, magkano po ang magiging bentahan per tab at magkano po yung posibleng puhunan. So ngayon, mag-costing na po tayo. So yung costing po na gagawain po natin, magko-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba po tayo ng lugar, so iba't ibang presyo po yung mabibili po natin. Okay? Basta dito, bibigyan ko kayo ng idea sa pinakang costing po natin. Umpisahan po natin sa ating cake flour, 11 pesos. Sa white sugar, yung ginamit po natin. Sa pinakang mixture, at dun po sa ating egg white. Sabihin na po natin na 10 pesos. So, sa tubig po natin, sabihin na po natin na piso. Baking powder and then suka, pagsamahin na 2 pesos. Sa egg white po natin, sabihin na lamang po natin na 25 pesos. Kahit natuos ko na po yan nung nagluto po ako ng tikoy. Okay, so diba, parang pinakang bonus na po ng tubo po natin kasi yung egg white na ginamit po natin is na-costing na po natin yon. Diba? Yung cheese na ginamit po natin, ng quick melt cheese, na gamit po natin ay 3/4 po ng isang buo. Pero kung gusto natin i-overload pa, so lahat na po natin. Basta i-costing lamang po natin. Okay? So, nagkakahalaga po ito ng 71 pesos. Sa itlog na pula na ginamit, 18 pesos. So, kaya ang total ng ingredients ay 138 pesos. So, ito, pwedeng magmura pa. Kasi kung talagang kakaririn natin yan, pwede tayo humanap ng mga mura supplier ng mga gagamitin po nating ingredients. Okay? Ngayon, magpa-plus pa po tayo ng other expenses. Yung ginamit po natin na microwavable tab, yung pinakang packaging po natin. So, tatlo yung ginamit po natin, 12 pesos. Ngayon, sabihin na po natin na 17 pesos. Kasi, yung sticker na ilalagay po natin and then ipa-plastic pa po natin kapag meron pong bumili.
At yung labor, gas, electric po natin, ngayon sabihin na po natin na 50 pesos kasi konti lamang po yung pinag-uusapan po natin. So kaya ang total po ay 205 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa tatlong tab na nagawa po natin at ang kalalabasan po nun, 68.33 po yung pinakapuhunan po natin kada isang tab. Meron na din po yung packaging and then meron na din po mga labor. So ito pwede nating ibenta ng 80 to 100 pesos. Pwede rin po ang 120 pesos. So nakadepende po sa atin. Pero ako tutuusin ko siya sa 100 pesos at kapag minus po natin yung puhunan, so posible po tayong tumubo ng 31.67 po kada isang tab. Kapag iti-times 3 po natin yon, so dito sa tatlong tab, posible po tayong tumubo ng 95.01. So hindi na masama mga katipid tips kasi 1 and 1/2 cup flour lamang po yung ginawa po natin. Eh paano na lamang po kung 1 kilo po yung ginawa po natin, 'di ba? So ngayong bare months, ngayong Christmas and then bagong taon, sabay-sabay po tayong kumita dito po sa ating photo cake at dun sa mga latest upload po natin. So madami po kayong pagpipilian. So sana bago po ulit nagtapos ng video po natin, meron po ulit ako may dagdag na magandang negosyo idea po sa inyo na pwede po tayong kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. So kita-kits na lamang po ulit sa mga next video po natin. Bye-bye!